Kalabs and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isang platform na naman ito nagkaralabas lang din dyan sa Google Play Store na under ni Score One Financing Corporation na kung saan nga po ay nagpalit na naman sila ng logo for the third time with the same names. Na kung saan nga po ay nag-alok po ito for up to 12,000 pesos at merong 150 days na payment terms at 1.0% na interest rate. Wow! Sana nga po mga lams, please huwag ka na muna mag-excite, huwag ka na muna mag-download or mag-install ng platform na ito dahil dito nga po sa video na ito, susubukan ko na muna siyang hiraman or applyan siya. Hindi natin alam bakit lulubog lilitaw itong platform na ito dyan sa Google Play Store, kung nag-upgrade ba sila or nag-update ng kanilang system or baka naman under maintenance yung kanilang platform. Or baka naman kaya sila nawawala din sa Google Play Store dahil may mga changes sila sa kanilang sistema ng pangamamalakad or pamamaraan ng kanilang pagpapautang. So ito yung mga basic information na hindi natin alam kung bakit bigla-bigla na lang sila dyan nawawala sa Google Play Store and magugulat na lamang tayo na andyan na naman sila nag-i-exist at still nagpapautang pa rin. Kaya naman sa video na ito mga lalabs ko, hayaan nyo na muna ako na ako ang gumawa nito para sa inyo. Nang sa gayon, maging aware na rin kagad kayo. Dito pa lang, makapag-decide kayo, makita nyo muna kung ano-ano nga ba yung mga reductions dito, kung magkano yung marireceive mo sa yung Gcash account, at kung magkano yung i-offer nila sa'yo for the first time na manghihiram ka dito ng pera. Kaya kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman laging updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Disclaimer na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng platform na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So ano man pong maging desisyon nyo, depende na po yan sa inyo. Kung still ay susubukan nyo pa rin hiraman dito ng pera or hindi. So ang tinutukoy ko nga po na platform na currently nag-i-exist din sa Google Play Store ay si ePerash. Color blue na logo niya, hindi yung kulay green na dati pa at hindi rin yung kulay red na una nilang ginamit na logo. So, para nga po makapag-start dito, so kailangan nyo na nga po itong install. Search nyo lamang po yan dyan sa Google Play Store and install nyo lamang po and then open lang. And dyan nga po makikita nyo kaagad ang kanila pong privacy policy. So, basta-basahin nyo na lamang yan dyan para magkaroon din po kayo ng idea. And click lamang po yung agree to continue. And kailangan nyo mag-register dito using your cellphone number. And bubungad po yan dyan ang kanila pong dashboard o yung pinakang homepage nila na kung saan nga po ay meron daw po itong loan amount for up to 12,000 pesos. And click lang natin itong apply. And first nga po nahingiin dito sa inyo ay basic information. Hihingi yung full name mo, marital status, education, loan purpose, region or province, city address, and email address, and Facebook account. So optional naman ito. Huwag nyo na lang ilagay yung inyong mga Facebook account dito para safe pa rin kayo. And next nga ay work information. So, what type of work do you have? What industry is this? Or how long have you been work here? So, monthly income, company name, and company contact number. So, kung wala ka naman company, lagyan nyo lang po dito ng none or not applicable para makapag-proceed po kayo. And next nga po ay emergency contact. Tatlo lamang po na contact person, including po yung full name, relationship, and then yung contact number. Yung mga malalapit o yung mga kasama nyo lamang po sa bahay nyo pong gawing contact person para naman safe pa rin po kayo in case nga po tawagan sila at hanapin kayo. And next nga po ay ID information na kaagad. Maaari ka nga po makapangmili kung UMIT ID ba, SSS card, driver's license, and PRC ID. Ito yung apat na high credit na nare-recommend nila para po mabilisan kang ma-approve dito. Kung wala ka naman dito, pwede nga daw po yung TIN number, passport, pag-ibig, voter's ID, GSIS ID, and PSN. Next nga ay withdrawal information. Yung e-wallet nga ba or bank account. So, e-wallet pwede pong Gcash, Maya, and Maya. And bank account, any bank account po yan. Pwede naman pang BPI, BDO, UB, Land Bank, Metro Bank, PNB, Grab, PAUB, China Bank, RCBC, and so forth. So, lagay nyo lamang po yan ang inyong pong account number and then yung account name. And next nga po, nandun na kaagad tayo sa last part. So, nandun na kaagad sa approval ng loan, agad-agad. So, nakalagay niya, congratulations, your files have been submitted for review. You will need to complete this step before the loan application takes effect. Nag-approve na nga po sila dito ng 1,000 pesos. And please confirm the first repayment period, which is na 7 days
lamang. And ito na nga po yung loan amount na kailangan nating pag-isipan na kaagad. You will receive is only 600 pesos. And ito na nga po yung mga deductions, yung mga nakakatakot na deductions dito kay ePerash. So, ayan. So, credit assessment fee daw ay 105. So, platform service fee, 140. So, account management fee, 105. Withdrawal service fee, 50 pesos. And interest nga daw po ay 70. So, ang dami na kaagad nila dito ng mga deductions. So, 105, 140, 105, 50 and 70. So, umabot nga po siya ng 470 pesos. Total deductions doon sa 1,000 pesos na in-approve nila. Aba, ang laki. Total repayments nga daw po nun ay magiging 1,070 pesos. And nagbigay din siya ng 2 installments. So, stage 1 repayment is kailangan mo daw po ibalik yung 1,069.90 pesos. So, due date ay December 2, 2024. So, which is na 7 days nga lang po, ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung 1,069 pesos .90. Since to repayment, so due date, April 24, 2025, which is na negative 0.1. Nag-offer na sila ng 150 days repayment terms. Pinakamasaklap dito, within 7 days lamang pala, kailangan mo na kaagad na ibalik yung 1,070. And yung sinasabi nila na umabot ka pa ng 150 days, parang lang doon sa 0.1 coins, nagtira pa sila, para lang masabi nila na inalukan ka ng 150 repayment days term. So, napaka-wise nila ng mga online lending platform na ito. So, para talagang pinapasakay lang talaga nila yung kanila pong mga borrower. May mga propaganda talaga sila, may mga sweet messages talaga sila pagbungad pa lang sa kanila pong commercial advertisement para lang talaga mainganyo yung mga borrower nila na mag-apply or mangutang sa kanilang platform. And the saddest part dito ay yung nandun ka na sa last part ng application mo, doon pa lang makikita yung actual na sistema ng kanila pong pagpapautang dahil doon mo na makikita, hindi mo na magugustuhan na offer nila. Dahil dito, makikita mo na masasabi mo na kaagad na loan shark sila at talaga namang hindi magandang hiraman ng pera. Dahil katulad nito ni ePerash, nag-alok siya ng 150 payment terms. Pero nung nandun na tayo sa last part, sa loan details, so masishock ka na lang na ganun pala kadami yung mga reductions nila. At ganun rin lang pala yung amount na marireceive mo sa iyong GCash account. So almost kalahati na yung nabawas doon sa 1,000 pesos at within 7 days lang ay kailangan mo na kaagad na ibalik. So, ano po mga labis ko? So, pakiisipan nyo ng maraming beses kung hihiraman nyo pa rin po ba ng pera ito si ePerash. Dahil kahit na nagbago sila ng logo, I think hindi naman sila nagbago ng sistema ng kanilang pagpapautang dito dahil maraming deductions, ang lalaki ng mga deductions, at hindi mo full na ma-receive ang iyong nilong dito at within 7 days lang ay kailangan mo na kaagad na ibalik. At isa pa, base din po doon sa mga nabasa ko ng mga reviews sa mga previous borrowers nila. So, ito nga lang po si ePerash ay nanghahara. So, once nga po na madelete ka dito ng pagbabayad, so nandun na kaagad daw yung harassment. So, araw-arawin kang tatawagan. And then, may mga threats na po yan na sinasabi sa kanila pong mga borrower regarding doon sa kanilang utang para lang mapilitan sila na magbayad agad-agad. Obviously, hindi siya magandang hiraman ng pera at sasakit lang din ang ulo mo dito, may stress ka lang kapag nag-commit ka pa dito ng pangutang. So, sa ngayon, hindi ko siya igugo. So, ipipending ko siya at sasakit ang ulo ko dito at may stress na ako dito sa kanilang sistema ng pagpapalakad or pagpapahiram ng pera. Pag-isipan nyo rin, kayo rin mismo sa sarili nyo, still, uutangan nyo pa rin po ba ito ng pera si ePerash. So, ayun po mga labis ko yung vlog natin for today. Hoping na nakatulong ito sa inyo, nabibigyan kayo ng awareness at nabigyan po kayo ng advanced information kung paano nga ba yung sistema or yung kalakaran ng pagpapautang ni bagong ePerash online loan application sa ngayon. So, hindi siya maganda, kaya naman ikis siya sa akin sa ngayon. So, thank you for tuning in po ng mga lalabs ko. Maraming pong salamat hanggang sa muli. Thank you po. God bless naman.